Nakita niyo ba yung looban na yan? Grabe. Yan ang kapinting uniform. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Yan mga simple. Ito ang aking service. Alas 5:45. 15 minuto. Bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ito, nandito na ako sa labasan. Nabiyahe na ako. Pupunta sa Kapinting Unifarm. Ang sarap magbike. Namiss ko to mga kasimple. Dahan-dahan kasi pababa itong ano na to. Kalsada na to, yan. Tapos doon sa unahan may tubig. Mahina pa naman ang preno nitong aking ano, service. Ayan. Dadaan tayo sa ano, sa baha. Simple na. Ayan, dito na lang tayo sa gilid. Yun o. Nakita nyo ba yan mga kasimple? Kaya kailangan ko ding mag-ingat yan, may baka sa gitna ng kalsada mga kasimple. Paano ba to? Delikado to ah. Buti na lang hindi tumakbo yung baka. Yan mga kasimple. Yan o. May ilog dyan. Yan, kabilaan ng ilog. Nasa gitna ang kalsada. Yan, ilog yan. Yan mga kasimple. Yan, ilog yan. Yan o. Tapos ilog din tong kabila. Diba? Nung nagbakasyon ako ng February yan, diyan nagbi-video ako. Dito. Sarado na siya mga kasimple, no? Bakit? May ano pa rin. Nilagyan na siya ng bakod. Dati kasi, pupunta ako diyan sa tabing ilog. Bakit kaya? Bawal na ba? Privado ba yan? Private property. Yun. Ito mga kasimple. Ayan o. Ilog. So, yung pamangkin ni Mrs., isa sa mga konsehala dito sa barangay Alipit. Kasi itong Alipit, dalawang bayan na nakakasakop. Isang Santa Cruz, Laguna, at isang, nalilito ako Liliw, Magdalena. Parang ganon. Alin sa dalawa. Ayan. Basta itong Alipit, barangay Alipit, dalawang bayan na makakasakop dito. So itong dinadaanan ko na to, Santa Cruz, Laguna pa rin yung nakakasakop dito. Ayan o. Ganda ng ilog, di ba? Ito pa, oh. Tapos dyan sa unahan na yan, oh. Yung bundok. Yan ang Mount Manahaw. Hihinto ako rito, sa banda rito, kasi paahon yan, i-off ko yung camera, mga kasimple. Hihinto muna ako rito, i-off ko muna yung camera.
Ayan. Paahon kasi ito mga kasimpol. Ayan. Ayun yung mga banahaw mga kasimpol. Tabingan ng puno. Pero kita naman dito yung pinaka ano. Ayan. At doon sa banda ron yung sa amin. Ayan. So, possible nga na dumaan dito. Kaya lang, maglalakad ka. Tatawid ka ng ilog. Ayan mga kasimpol. Pag ahon dito, bubuksan ko ulit ang camera. Kasi mahirap mag-bike ng ano. May hawak na camera. Wala tayong tripod eh. Ayan. Maganda sana, meron dito ano eh. Lagayan ng cellphone dito sa manibela ng bike. Pero, aahon ako. I-off ko muna yung camera. So yan mga kasimple. Hiningal ako doon. Wala na kasing ano eh. Exercise. Hingal ba? Tsaka itong bike medyo hindi nakakondisyon. Kinakabahan ako baka maputol yung kadena. Yan. Wala kasi nagme-maintain itong bike. Yan mga kasimple. Malapit na ako sa Kapintinini Farm. Kaya kailangan magkaroon ng service ng motor. Kasi, siyempre, pag tinatrabaho ko na Kapintinini Farm, tatrabaho ko doon, pagod. Tapos magbabike pa. Mahirap yan. Yan yung bike ko. Kulang sa langis. Maraming lumalagotok. Ayan. Ito mga kasimple. Nakita niyo ba yung paliko sa kanan na to? Ayan o. Umahon tayo dyan. Ang ganda ng palay. Yan mga kasimple. Malapit na ako sa Kapintinini pa mga kasimple. Yung mga talong, ayan o. Maraming pananim. Nakikita niyo ba yan mga kasimple? Yung gubat na yan. Nakita niyo ba yung looban na yan? Grabe. Yan ang Kapintinini pa. Doon sa banda ron, nandiyan yung pamangkin ni Mrs. Maganda ang bahay na yan oh. Dati walang bahay yan eh. Nung nagbakasyon ako noong February nung umuwi kami ni Mrs. Bagong gawa lang bahay. Ayan mga kasimple. Yun ang Kapintinini Farm. Ito yung kalamansi namin mga kasimple. Ako may pipitas akong kalamansi. Oh. Ayan. May mga bunga ang kalamansi. Ayan mga kasimple. Oh. Mamimitas ako ng kalamansi. Ayan, ito yung ano. Ito mga kasimple ang Kapintinini Farm. So, hindi naman siya madamo. Pero ito ang malalaki sa kanya. Yung puno na to. Yan. Ingat-ingat at baka may ahas mga kasimple. Yan o. Yung mga itinanim ko, nawala na. Kasi nasilong ng ng mga netong na to. Puno. Expected ko marami ng kamote rito eh. Hindi nabuhay yung mga kamote kong tinanim. Dahil dito sa mga puno na to. Nawala ng araw yung mga kamote. So, ayan mga kasimple. Kita niyo ba yan? At etong mga kasimple nakakatuwa. Itong rubber plant. Ayan ang ganda niya. Tsaka yung yung mangguelas. Nakita ko yung mangguelas Buti na lang nabuhay siya. Ayan yung isa ang hindi nakasurvive yung money tree ba yun? Yung may bunga. Ayan. Tsaka yung mga passion fruit. Kasi yung baging yun eh. Tinalo na itong mga puno na to. Marami pala akong puputulin na kahoy dito mga kasimple. Pupunta muna ako doon sa pamangkin ni Mrs.
bago ko to trabahuin yon. Kasi mga kasimple, ito may mga ilang kamoting baging pa, oh. Yan yung mga tanim ko. Talagang nasilong lang ng mga puno. Kaya hindi gumanda. Kailangan ko nang putulin to. Bakit? Kasi mga kasimple, yung plano kong magpagawa ng kubo rito, yung half cement, half sawali, hindi mo na siya matuloy. May order na ako na kubo. So, this week, darating na yon. Kaya kailangan ko nang gumawa ng dadaanan ng kubo. Yan, yan. Kasi dito ipopwesto yung kubo, mga kasimple. Yan. Maglilinis na ako rito ngayong linggo na to. Para at least mga Sabado, mai-deliver na yung kubo. Abang-abang kayo mga kasimple. Kailangan gumawa ng daan dito. Yan mga kasimple. Kailangan putulin itong mga kahoy na to. Dahil ngayong linggo, ay magkakaroon na ng kubo rito sa Kapilpin Mini Farm. Magtatanim na ako ng mga gulay dito. Kaya ako umuwi, kaya ako nag-final exit dahil dito. So, kailangan na umpisan. Pupunta muna ako sa pamangkin ni Mrs. kay Konsehala. Pupunta muna ako sa pamangkin ni Mrs. Malamok. Matrabaho to mga kasimple. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika.